Hey guys! I am just sharing our first international travel. We are a group of four, one infant, two adults, and one kid. Galing kami sa Clark International Airport at lumapag kami sa Hong Kong International Airport. Share ko sa inyo kung ano yung struggles namin bilang parents sa trip na to. Just a quick background lang po, ako po ay isang virtual assistant at ang partner ko naman po ay isang full-time tattoo artist. Pagdating namin sa Hong Kong International Airport, etong anak ko na to, nakikita niyo ba yan? Gutom na daw siya. First mission sa Hong Kong International Airport ay humanap ng pagkain ng batang makulit na to. Teka, mali pala. Yung panganay ko pala ay yung partner ko. Ayun, hindi yung video na yan. Wait lang, hanapin ko siya. Ayun na yun yung nagtutulak ng cart. Yan yung naka-eyeglasses. Ayan, yung lalaki yan, nakakap. Yun yung panganay ko. Siya pala yung gutom, hindi pala yan. Joke lang pala. Ang ending, wala kaming nabili sa Hong Kong International Airport. Nag-taxi lang kami papuntang Disney Explorers Lodge kasi doon yung hotel namin at doon na din kami kakain. Picky eater pa man din yung firstborn ko, so hindi ko alam kung meron siya magugustuhan at that time. Napakaganda ng Disney Explorers Lodge. Talagang na-appreciate namin. Yung price niya, sulit na sulit at sobrang linis ng mga room. Lahat ng staff ay friendly, yun lang. Hindi sila gaano marunong mag-English. Pero nagka-translator sila sa phone nila. They're willing to help naman. So you just need to approach them in a nice way. Ito, dyan naghahanap kami ng room namin. Sobrang laki niya. Maliligaw ka talaga kung hindi ka magbabasa. Kasi isa lang yung itsura ng hallway at rooms nila. And yung team dito, yung parang traveler talaga yung dating. Traveler ka. Nandito kami sa Disney, Hong Kong, ay dahil sa 9th birthday ng anak ko na si Tia. Yun yung girl na pinakita ko kanina. So, ahead of time, tumawag na ako sa Disney Explorers Lodge para ma-set up nila yung cake, yung towel cake na complimentary kapag nag-check-in ka dito na may birthday. Pero dahil nag-early check-in kami, ang flight kasi namin ay around 5 o'clock, if I'm not mistaken, tapos nakadating kami around 7, or 7 ang flight namin, tapos nakadating kami ng 9 o'clock. I'm not sure na kasi medyo a month ago pa yun. Pero ayun nga, nag-early check-in kami, pinayagan nila kami mag-early check-in dahil ready na yung room namin. And then, ayun nga, dahil nga early check-in, unfortunately, wala yung mga towel cakes na ipinahanda ko. Kaya pagbukas ko ng room, tingnan niyo yung mukha ko, hindi ako gaano na-surprise kasi nga hinahanap ko yung mga towel cakes. Aba, syempre bilang Pinoy, no, dapat i-maximize lahat ng libre, no? So dahil wala yung towels, wala na tayong magagawa. Let's just move forward. Going back, hungry nga yung mag-ama ko, di ba? Hungry yung mag-ama ko. So dahil nasa island na kami, ayun na namin lumabas sa mismong Disney. So dito na lang kami humanap ng kakain. Ang nanalo sa tatlong restos dito sa Disney Explorers Lodge ay ang Dragon Wind Buffet. Kahit na meron kaming breakfast buffet tomorrow dito din. Next struggle ay sobrang init ng panahon na to. Sobrang init, sobrang humid, tapos malagkit. Sa mga magta-travel din pala sa Hong Kong Disneyland, make sure na may dala kayong pang spray anti-nicnic or anti-mosquito or kahit anong anti-insect. Anong tawag doon? Basta insect repellent. Sa mga Pinoy na galing dito kasi, na-experience na nila yon. Hindi nila naramdaman na nakagat sila, pero pag uwi nila sobrang dami nilang pantal at makakati pa. Sabi din nila mahirap daw mawala yung mga peklat ng mga pantal kahit na hindi mo kinamo. Pero kung dito kayo sa Disney Explorers Lodge naka-check-in, as per our experience, meron silang mga insect repellent sa mga door bago kayo lumabas sa garden nila kasi sobrang malawak dito, sobrang ganda, sobrang lawak ng area, sobrang maraming green. At saka may dagat pa doon. Lumabas lang kami dito kasi may pa-activity na maghahanap ka ng plants o leaves na ganun. Kapag nakita mo kailangan mo lang silang picturean tapos ipakita mo yung picture sa kanila. Pero unfortunately, hindi pala dito yon. So akala namin dito sa area ng Disney Explorers Lodge, kailangan pa palang mag-bus. So hindi na kami pumunta. Kasi nga di ba, minamaximize namin lahat ng libre kasi kapag na-maximize mo yon, madami kang souvenir na maiuwi. Meron kasing dalawang toy na iuwi kapag natapos mo lahat ng plants na yon. Pero wala nga kasi doon eh. So wala diyan sa lugar na yan. Kaya nga, ayan, nag-ikot-ikot na lang kami. Pero diyan sa video na yan, hindi pa namin alam, naghahanap pa talaga kami diyan. Hindi pa namin alam na ibang area pala yung paghahanapan mo ng mga plants. Kasi ang daming iba't ibang uri ng dahon, plants. Hindi kasi ako plantita eh, kaya hindi ko alam. Nung hindi na talaga namin kaya, mag-swimming yata yung panganay ko noon. Humingi kami ng tulong sa mga cast. Tapos sabi nga nung mga cast, hindi nga daw dito yun. So yun, tinuro nila yung area na mag-shuttle bus pa kami. Libre naman yung bus ng Disney eh, pero malayo kasi, may baby kami tapos yung stroller, syempre. So yun, hindi na kami nagpunta, hindi na namin hinanap. Pinaubayan na namin yung dalawang toy na makukuha namin for free. Ayan, so nag-sightseeing na lang kami. Nakita namin na merong dagat. Hindi namin alam kung saan to papunta, kung ano yung nasa gilid, kung ano yung meron dyan. Pero pumunta pa din kami. Pero hindi namin na-expect guys na sobrang humid din, na parang Pilipinas lang yung klima. Ang date nito ay October 7 yata to. October 7 to. Sobrang init. Isa pa sa mga struggle namin yung pagkain, sobrang mahal pero hindi kagaya sa nakasanayan nating food. Syempre, given na yun. Pero iba talaga yung lasa. Alam mo yung bulang lang na walang lasa. Pero lasang bulang lang, pero wala siyang lasa. Alam mo yun? Hindi no? Kasi hindi mo pa natikman eh. Pag natikman mo, hindi ko din alam kung anong malalasahan mo. Pero iba talaga. Pero thankfully, nagustuhan naman ng anak ko yung pumpkin soup nila. Naubos na yung pumpkin soup. Surprisingly, hindi niya nagustuhan yung dessert. Kasi yung dessert na binigay sa kanya ay hugis rabbit. Tapos ang sabi ay marshmallow daw yun. Tapos may toppings na coconut. So binigay niya sa amin, walang lasa. Nag-expect kami na matamis pero hindi. Meron din pala akong i-share. Nagbaon kami ng tabo at saka tumbler. Kasi nag-expect kami na walang bidet. Kasi nga hindi naman sila naghugas, diba? So ayun, pagdating namin sa Disney Explorers Lodge, meron silang bidet. So after nitong video ng paglalakad namin na to, nag-swimming sila pero hindi ko na nakuha ng video kasi hindi naman talaga ako sanay mag-vlog eh. Gusto ko lang itong maging memorable. Tapos after nilang mag-swimming, nag-dinner lang kami sa Chartro Cafe. Pizza lang ang in-order namin doon, tsaka wings, tapos fruits. Okay naman, tinake out lang namin, sarong na lang namin kinain. Ito naman video na to, second day na namin dito. So ayun yung breakfast buffet sa Dragon Wind. Sa Disney Explorers Lodge pa rin yan. Tatanong lang nila yung room number mo, tapos makikita na nila yung reservation. Tapos bibigyan ka din nila ng card para makapag-picture ka dun sa kung sino man yung cartoon character na available at that time. Akala ko libre kasi nga may card, ganun. So akala ko complimentary na naman yung picture. Ang hindi ko alam, meron palang bayad yun. So nung pagbigay namin ng card, and then after mag-picture, pinabayaran kami ng, nakalimutan ko magkano, pero okay lang kasi memories din naman. So kinuha na lang din namin. Pagtapos namin mag-picture dyan, diretso na kami kumuha ng food namin para sa buffet. Hindi ko na din na-videohan yun eh, kasi alam mo naman, meron kids, tapos meron isang baby. So, ang hirap-hirap kumilos, mag-video-video, ganun. Hindi naman kasi talaga ako vloggers eh. Tsaka dapat dito mag-heavy meal ka talaga kasi ito yung Disneyland day namin. So, yung whole day mo kulang talaga para ikutin yung Disneyland.
Pero in fairness, dito sa Dragon Wind Buffet, yung breakfast buffet ha, masarap. Hindi yung sinasabi ko na kinukwento ko kanina na hindi masarap na lasang gulang lang na hindi mo maintindihan. Hindi, masarap yung breakfast buffet nila, sulit naman. Kung pupunta kayo, mas maganda na i-try nyo for experience, syempre. Yung video na to taken from the main entrance ng Disney Explorers Lodge. From Disney Explorers Lodge, nag-shuttle kami papunta ng Disneyland Park. Ayan, so picture muna, sobrang daming tao kahit sobrang init, napaka-magical ng feeling nito. Ito yung moment na inis sa akin yung anak ko kasi puro picture ako. Gusto na niyang pumasok sa loob at mag-rides. Pero hindi kasi pwede na walang picture para makita niya pag lumaki na siya. Na once in her life, nadala ko siya sa Hong Kong Disneyland sa mismong araw ng birthday niya. By the way, yan yung araw ng birthday niya, October 8. Ayan. Tapos ewan ko lang no, pero napaka-emotional ko pagpasok ko. Pagkakita ko ng palasyo na yun, sobrang naiyak ako. Tapos sinatawanan ako ng anak ko. Dinala mo na nga siya dyan. Tapos tatawanan ka pa, di ba? And yes guys, nakasakay po yung anak ko sa Slinky Dog na yan. Ayan, parang roller coaster na up and down siya, pero pwede yung baby. Nasakay ko yung anak ko doon. Pero may kasamang mommy. Sabi doon sa entrance, hindi ko daw siya pwedeng i-lap seat. Dapat nakaupo daw siya mismo sa gilid ko, hindi pwede sa lap ko. Ito naman yung super dark na video na yan. Mystic Manor yan. Natakot ako at first, pero hindi naman pala siya nakakatakot. Kwento lang siya, indoor din. Nasakay ko din yung infant ko dyan. Sunod naman nilang sinakyan ay roller coaster. Tapos kailangan namin bumalik ng Main Street USA. Street yun na sa Disneyland Park para manood ng Fantastic Parade. Yan yung parade na yan, yung nakikita nyo na yan. Fantastic Parade yung tawag dyan. Pagtapos ng Fantastic Parade, nagmamadali kami kasi kailangan namin matapos lahat. By 8 o'clock dapat nasa Main Street USA kami ulit. Para naman sa Momentos, yun yung fireworks sa likod ng palasyo. Ayan, yan, Frozen Ever After naman to. Madaming ganap dito. Alam mo si Elsa at si Anna. Ito yung world nila. Kasi sa Disneyland, parang magkakaibang world sila. Ang nasakyan namin dito ay Frozen Ever After. Nakasakay din yung infant ko doon. In fairness, meron siyang biglang drop. Pero, ayun nga, dahil nga sa issue na may namatay doon, sinasabi na nila na meron siyang drop. Hindi na siya surprise. So, nakaya naman ng baby ko. Ano lang yung baby ko dyan 1-year-old. And then yung next naman namin na sinakyan ay Small World. Ayan, very, very chill ride lang. Tapos iba-ibang lugar. Yung Small World na kanta, iba-ibang language yung maririnig mo. Yan. So, pakinggan natin. Kahit ano to, very, very fast forward to. Kasi 9 minutes yata yung video na yan. Charis lang. Tinanggalan ko pala ng audio yung video kasi wala ka talagang maintindihan. So, ayun, walang audio yung video. Check nyo na lang. Ayan. Bahala kayo mahilo dyan. Ang hirap palang maging vlogger. Grabe naman yan. Ang hirap i-document lahat ng nangyari sa trip nyo. Tapos yung mga nanonood, puro judge lang ng judge no? Bahala kayo dyan. Yung sa likod namin na yan, Hyperspace Mountain ata yan. Yan yung sinasabi nila na roller coaster na super dark na hindi mo makikita kung ano yung hulugan mo yata, ganun. Basta super dark, tapos muntikan ng mahilo-hilo yung panganay ko dyan. Hindi kami nakasakay ng baby ko dyan kasi sobrang grabe daw yun eh. Ayan, papunta na kami sa Starliner Diner. Yan naman yung pinagkainan namin. So, after nung breakfast namin, ang second meal namin ay yan. I think this is mga 2 or 3 o'clock na kasi nga, nagmamadali kami na maikutan lahat. Ayan, Justice League yung team nila. Dito puro burger, ganun, Iron Man na may kulay yung burger nila. Masarap naman, pero nasabi ko lang, medyo dry yung bread. Yun lang. Masarap naman. Happy yung panay ko dito kasi fries yung order niya. Tapos hindi ko makakalimutan yan yung Starliner Diner na yan dahil habang kumakain kami, nagpoop yung baby ko. Tapos malapit din siya sa baby care center. Para siyang hindi siya banyo eh. Hindi siya banyo ng mga matatanda. For baby talaga siya. Na pag pumasok ka doon, meron mga, gamit na pwede mong hiramin like plastic para sa diaper ng baby para hindi mangamoy. Ganon. At pagkatapos ng lahat na yon, madaming ganap ang nangyari bago yung gabi na to. Kasi nawala ng eldest ko yung bag niya. Naiwan niya sa banyo. So, ako sa banyo, sa Lost and Found sa City Hall ko siya nakita. Isang cast member daw yung nagbalik doon. Good thing, hindi nawala kasi andun lahat yung gamit niya, like yung wallet niya, yung phone niya, nandun sa bag. And finally, ito na yung third day namin. Ayan yung Disney train, And meron kaming kasama dito na mag-city tour sa amin. Isang kabayan din siya. Isa po siyang domestic helper na nagsisideline as tour guide sa mga kabayan natin na nagpupunta sa Hong Kong. As you can see, wala po kaming maleta dyan dahil iniwan po namin sa area ng Disney Explorers Lodge yung mga maleta namin kahit naka-check out na kami. Pupunta muna kami sa city kasi medyo malayo. So, ayun, pumunta kami sa City Gate Outlet. I think yan yung makikita nyo sa video is City Gate Outlet na yan. Dito nabibili yung mga mura ata na sapatos. Pero wala kaming pambili kaya hindi kami bumili. Tapos dito din kami nakabili ng Bake House, yung famous na egg tart nila. Ayun. Yung itinerary namin dito ay sasakay kami sa cable car sa Ngongping 360 after ng City Gate Outlet. Tapos pumunta kami sa Avenue of the Stars, dun sa museum. And then after nun, sinubukan pa namin magpunta sa Mongkok. Successful naman pero like 30 minutes na lang as in habulan na. Yung video na pala yan yung Ngongping 360, yan yung cable car kung paano ka sasakay. Ayan yung behind the scenes. Tapos isang picture lang kasi talagang madaling-madali na kami like half day for a city tour, 'di ba? So
So, pinagkakasya na lang namin yung time namin. Kaya medyo bitin-bitin na yung mga videos. Na-try din namin sumakay sa double-decker bus, pero yung partner ko lang tsaka yung panganay, yung nasa taas. Kasi may stroller nga kaming dala, so sa baba lang kami. Ayan, nagsa-sightseeing sila sa taas. Parang natural lang na bus, nasa taas ka lang, ganun. Hindi ko na din napakita yung pag-shopping-shopping namin dito kasi sobrang nagmamadali na talaga kami. Takbo-takbo na kami. Pop Mart actually, nakapagpili pa yung anak ko doon, tsaka nakapamili pa kami para sa kapatid ko. Just leave a comment down below kung may mga question kayo regarding sa pag-travel sa Hong Kong. Thank you for listening. Bye!